President Rodrigo Duterte and I are not afraid to face prosecution, even persecution. But let it be done by our own people, by Philippine courts. The Philippine Rules of Procedure. Ang pananagutan namin ay sa ating mga kababayan at hindi sa mga dayuhan. Thank you. Ayan, bigyan natin ng masibagong palakpakan ng privilege speech ni Senator Bato de la Rosa. At least tumapang siya dahil ilang taon siya, 2 taon siyang nanahimik sa despite of maraming problema ang gobyerno. At ngayon, ang issue dito ay patungkol sa ICC. Yung maraming mga tao, maraming mga politiko na gustong sirain o gustong, lalo na mga dating opposition noon, na gustong pabagsakin ang Duterte, mga Duterte. Gustong pabagsakin si former President Duterte at kabilang na ang kanyang mga anak. Dahil dito sa issue ng ICC, na alam naman natin na since March 16, 2018 ay pinawalang visa na ito ng former President Duterte. At ito naman ay sinagot agad-agad right away ng United Nations. So ngayon, ang presidente natin ngayon ay si President Marcos, ay siya ang ating foreign architect, di ba? Siya ang foreign architect ng ating foreign policy dahil siya ang presidente. So sinabi niya dito ay ang ICC ay wala ng jurisdiction para manghimasok sa Pilipinas. Ngunit ang problema dito ay yung pagiging pabago-bago na pag-isip. Ito ang problema. Hindi kaya ito yung epekto ng di umano ay sa dami na lumalabas na pag-aakusa sa kanya na siya raw ay bangag? Di ba pag ikaw ay bangag, minsan ay wala ka sa tamang ulirat? Ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo? Pero, hindi man siya nagsasalita, pero itong dalawang sekretary niya, si Secretary Remulla ng DOJ at si Atty. Guevara ng kanyang Solicitor General, siya ang legal counsel ng presidente, na silang dalawa ay parehong pattern. Ang kanilang pattern ay hindi man nila papayagan. Ang kanilang mga statement ay hindi man nila, although hindi sila makikipag-cooperate kung papasok man ng ICC sa Pilipinas, pero hahayaan nilang papasok ang Pilipinas. Anong tawag doon? Parang may mali. May mali. Kasi ang nakasalali dyan yung ating soberanya eh. Kasi since na wala nang visa ang pagiging membership ng Pilipinas sa ICC, ay bakit mo sila papasukin? Di ba? Bakit sila papasukin? Kung wala na. So ang nakasalalay yung ating soberanya. Dapat kung since wala na tayo sa member ng ICC, ay bakit sila papasukin? It doesn't make sense. It doesn't make sense. Pero bago natin itutuloy itong pagbibigyan natin ng reaction dito o pagbibigyan ng konting komentaryo dito sa ni Senator Bato de la Rosa, privilege speech niya, ay magsisegue tayo ng konti. Okay? Dahil sa panawagan ng karamihan ng sambayanang Pilipino na magpa-drug test si President BBM, na hanggang ngayon hindi pa rin na tinutugunan yung hair follicle test. Bakit hindi niya tinutugunan? Meron ba siyang tinatago? Pero dahil dyan, biglang lumipat kay VP Sara, Vice President Sara Duterte, na panawagan ng sambayanan, pangunahan na niya ang pagde-drug hair follicle test. So dahil dyan, sinagot na ni VP Sara Duterte na okay, magpapadrug test kami. At hihingi namin na mayroong third party para sigurado. Congrats sa VP Sara Duterte at pinangunahan mo yan. At sana naman ay magkaroon din ng hiya ang ating presidente na matagal nang pinanawagan na siya ay magpapadrug test. Pero hanggang ngayon ay tahimik pa rin. Okay. So ngayon itutuloy natin ang panunod dito sa privilege speech ni Senator Bato de la Rosa.
Thank you, Mr. President, Majority Leader. Mr. President, distinguished colleagues, I rise today on a matter of collective and personal privilege. Government's first duty is to protect the people. This statement from former President of the United States of America, my namesake, Ronald Reagan, is an embodiment of the Latin phrase, parens patriae, which literally means parent of the country. According to the recognized doctrine of parens patriae, a state has a paternal and protective role over its citizens or others subject to its jurisdiction. As parens patriae, the Philippine government has the duty to ensure that all its citizens are safe and protected, especially those who cannot protect themselves. Ang ating pamahalaan ang itinuturing na magulang ng sambayanan at tungkulin nito na pangalagaan ang kapakanan at interes ng mga ito. Kabilang narito ang pagtitiyak na ang ating bansa, ang ating tahanan ay ligtas mula sa kung sino mang magtatangka na manghimasok. We are a sovereign nation. This we know to be true. But for this sovereignty to be real and felt, we need more than just rhetoric. Ang kailangan natin ay parehong pisikal na proteksyon at pulisya. Yan ang inaasahan natin mula sa ating pamahalaan. So palakpakan natin si Senator Bato de la Rosa at siya ay tumapang. Matagal namin pinapanawagan sa iyo, Senator Bato de la Rosa, na ikaw ay magbigay ng privilege speech sa mga issue na ganito. Ngunit, hindi lamang sa literal na trespassing dapat maging mapagbantay. May tinatawag din na sphere of influence. Yung ibang mga lahi na may pagtingin na sila ang higit na nakaalam kung ano ang makabubuti para sa atin. Na sila ang may kapangyarihan na magdesisyon. Na sila ang Diyos. Noting that membership in the International Criminal Court is detrimental to the national sovereignty and safety of the Filipino, the Philippines submitted its notice of withdrawal from the International Criminal Court to the United Nations on March 16, 2018. The day after, the United Nations received the formal notification from the Philippine government, thereby making the withdrawal effective. Regardless of the withdrawal from the ICC, the Supreme Court, in the case of Senator Francis Kiko Pangilinan et al. Versus Alan Peter Cayetano et al., declared that in any case, despite the withdrawal, this court finds no lesser protection of human rights within our system of laws. Neither do we agree with petitioners' implied statements that without the treaty, the judiciary will not be able to fulfill its mandate to protect human rights. As such, the citizens remain protected even without the ICC. Sa mga nabanggit, hindi lamang binigyang diin ng ating Korte Suprema na ang pagtiwalag ng Pilipinas sa ICC ay hindi kawalan, kundi kinikilala rin nito ang kakayahan ng ating pamahalaan na pamunuan ang sarili nitong bansa. If the Supreme Court itself has declared that we can protect and promote human rights even without the ICC, Tama. then why are many of us still clinging to the idea of membership? Logically, with the new administration of President Bongbong Marcos giving importance to our national sovereignty, and with the President fulfilling his mandate to protect the people on all fronts, we can say that we have maintained the non-joining of the Philippines to the ICC. Actually, itong mga tao na to, lalo si Trillanes, Hontiveros, na laging bukang bibig ang ICC,
Pero, alam mo, paninira lang to sa mga Duterte kasi kung talagang meron kang ebidensya na merong nilabag ang nakarang administrasyon na human rights violation na sinasabi nilang mga mga sobrang pagkikitil sa mga buhay ng mga anuman mga inosente ko, no, ay bakit hindi kayo mag-file ng kaso sa korte? Doon pag-uusapan. May sarili tayong korte, gumagana naman eh. Sa sobrang gumagana ng ating jurisdiction eh, nakalaya nga si Laila de Lima eh. Di ba? Nakalaya nga eh. Yan ang katakataka eh. Katakataka talaga sa gobyerno ito. Di ba? In March this year, when asked about rejoining the International Criminal Court, President Bongbong Marcos said, it opens a Pandora's box. It's still those questions of jurisdiction and sovereignty. I haven't yet seen a sufficient answer for it. Until then, I do not recognize their jurisdiction in the Philippines. O yan, maliwanag. Sinabi na ni President Bongbong Marcos na hindi na recognize hindi niya na-recognize ang ICC dito sa bansang Pilipinas. Pero, eto, pakikinggan pa rin natin itong sinasabi ni Senator Bato de la Rosa. A month after President Marcos was asked if his administration will serve the ICC warrant of arrest if issued against former President Rodrigo Duterte, he answered, "We don't recognize the warrant that they will send to us. That's no. We are well within international law when we take the position of not recognizing the jurisdiction of ICC in the Philippines." But President Bongbong Marcos, being the chief architect of our foreign policy, maintained his position of not joining and not recognizing the jurisdiction of the ICC. We were surprised by the recent pronouncement coming from the Secretary of Justice, Jesus Crispin Remulla, and Solicitor General Minardo Guibarra. Excuse me. Ayan, pakikinggan natin itong statement ng dalawang sekretary ni President Bongbong Marcos. Dahil mukhang hindi sila sumasang-ayon sa sinasabi ng kanilang presidente sa kanilang chief architect ng foreign policy. Dahil umiiba ang kanilang pattern. Di ba katawa-tawa? Sobrang katawa-tawa. O baka naman meron lang, di ba? Meron lang, di natin alam. Baka sabi-sabi lang pero iba yung sa ginagawa, di ba? Iba kasi yung sinasabi sa ginagawa. Ganun lang kasimple yan. Solicitor General Guibarra said, and I quote, "The Philippines has no legal duty to lend any assistance to the ICC prosecutor in conducting his investigation. But the Philippine government cannot stop him from proceeding in any way he wants." End of quote. Meanwhile, Secretary Remulla's pronouncement was, and I quote, "We are not in the business of blocking any movement of the Interpol unless a policy is laid out, which of course will go against our international commitments." End of quote. What is more troubling is when our Secretary of Justice declared that once an arrest warrant is issued, it's the Interpol's job to serve it. The pronouncements of those two executive officials are quite alarming. The Secretary of Justice is one of the many alter egos of the President, and the Solicitor General is the lawyer of the government. Are they challenging the policy set by the President? Senator Bato de la Rosa, hindi yan china-challenge. Hindi china-challenge yan. Alam mo kung bakit? Hindi lang nagsasalita yung presidente. Pero, sa malamang, kasi hindi naman gagalaw yung dalawa na yan eh, kung walang bulong mula sa taas.
Maniniwala ka ba na gagalaw yan sila o gagawa ng desisyon na hindi nakatimri sa taas? Kalokohan yun, Senator Bato de la Rosa. Maniwala ka. Mapanganib po ang mga pahayag ng ating Secretary of Justice sapagkat maaring makapagbigay ito ng mensahe sa ating mga kababayan na hindi kaya ng mismong DOJ na pangalagaan ang rule of law. Tila sinasabi rin ng kung wala ang ICC, hindi tiyak na epesyente at epektibong nakakamit ng ating mga kababayan ang katarungan. Nakalulungkot din po na tila na hindi maingat ang Solicitor General sa kanyang mga unsolicited opinion. Inilalagay niya sa alanganin ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng pangako nito na pag-aalalay sa ICC prosecutor na papasok sa ating bansa na ayon sa kanya ay legal duty. Alam ba ninyo itong si Solicitor General ni President Bongbong Marcos na si Guevara? Kabilang to sa mga tao ni former President Duterte. Kabilang to. So, ano nangyari? Grabe panahon ngayon, ano? Masyadong komedyante. Sa ganito pong mga pagbibitiw ng commitment, nakukompromiso ang soberenya ng ating bansa. Kung hindi po ito isang konkretong halimbawa ng paggisa sa sariling mantika, ay iwan ko na lang. For the record, under the Constitution of the International Criminal Police Organization, Interpol, its objective is to ensure and promote the widest possible mutual assistance between all criminal police authorities within the limits of the laws existing in the different countries and in the spirit of the Universal Declaration of Human Rights. Nowhere in the 50 article Constitution of the Interpol did it lay down its power to arrest a person. So what is the so-called blue notice and other colored notices issued by Interpol as claimed by an infamous co-platter? Is this tantamount to a warrant of arrest? According to their website, Interpol notices are international requests for cooperation or alerts allowing police in member countries to share critical crime-related information. In fact, Interpol officials do not arrest suspects or act without the approval of the national authorities. So, ganun pala ang function, ganun pala ang rules. Ang Interpol ay walang karapatang manghuli ng individual kung wala ang cooperation ng o hindi i-recognize ng isang bansa. Thus, notices issued by Interpol cannot be considered as warrants of arrest under the Philippine jurisdiction. How about if the warrant of arrest will be issued by the ICC? Should the Philippine government recognize the validity of such warrant? So, mapakinggan natin itong mabuti. The answer is still no. Let us consult our Supreme Court of the land, the 1987 Philippine Constitution, on which body can issue a warrant of arrest pursuant to the criminal case or proceeding. Section 2 of Article 3 on Bill of Rights of the Constitution states that the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purpose shall be inviolable, and no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. This provision of the Constitution is also reflected in the rules of court issued by the Supreme Court, which judicial
officers must follow when dealing with criminal procedure. Since we have established that only judicial courts have the power to issue warrant of arrest in our country concerning criminal cases, what will happen now if our law enforcers will implement a warrant of arrest not issued by a Philippine court against a Filipino citizen in the country? Attorney Harry Roque recently made a public remark on this issue. According to Attorney Harry Roque, the Interpol has no manpower to effect an arrest pursuant to warrant issued by a judicial body. As such, our law enforcement officers, such as the members of the Philippine National Police and the National Bureau of Investigation, may be asked to implement the warrant of arrest issued by the ICC. But according to him, since the Philippines is no longer a member of the ICC, we are no longer bound to follow the issuance of ICC. So, ganun pala, ganun. So, it seems na hindi na tayo membership sa ICC, ay walang karapatan ng ICC magbigay ng warrant of arrest sa kanino man, lalo sa kay former President Duterte. At lalong hindi pwedeng gagamitin ng ICC ang Interpol dahil labag din yan sa ating saligang batas. It seems na wala na tayo sa pagiging membro ng ICC. Maliwanag dito. Maliwanag. Napakamaliwanag. As it has no jurisdiction over us, he further claimed that if the PNP and other law enforcers implement the warrant issued by the ICC, those who will do so may be subjected to administrative and criminal liability. This is so because, according to our Constitution, the judicial power lies with the Supreme Court and those courts created by law. ICC was not established through a law. So there are no other courts other than the Philippine courts that should judge President Duterte's liability with respect to his involvement in the war on drugs. So nasana yung sinasabi ni Asong Kanin o si Trillanes na magbibigyan na ng malapit na magbibigyan ng warrant of arrest ang ICC at ito ay dadaan sa Interpol. Na maliwanag dito sa dinidetalye ni Senator Bato de la Rosa na labag sa batas yan. At yung sino man ang mga police o NBI o otoridad na susunod sa utos ng ICC at ng Interpol na mag-i-issue ng warrant of arrest ay pwedeng makasuhan ng administratibo dahil labag yun sa batas. In case members of our law enforcement agencies will implement the warrant issued by the ICC and arrest former President Duterte in accordance with it, those law enforcers may be liable for the crime of illegal detention or serious illegal detention depending on the period of detention. He claimed that there is no legal basis for our law enforcers to arrest a person based on a warrant not issued by our local courts. Further, he said that government officials who will allow the ICC in our country may also be liable as such an act will be tantamount to graft and a culpable violation of the Constitution. Madalas niyo po marinig mula sa akin na hindi po ako abogado o law expert. Kung kaya't buong pagkukumbaba kong ibinubukas sa kapulungan ito ang mga isyong nabanggit. Sa tingin ko ay nararapat at napapanahon na ito ay mapag-usapan. Dahil maaari itong precedent, maaari itong maging precedent o batayan na mga maaari pang mangyari na kahalintulad nito sa mga susunod na panahon. This is not merely an issue of the ICC against former President Duterte. This is in fact a looming constitutional crisis. Atin bang tatanganan na mahigpit ang ating soberenya o hayaan na lamang natin itong dumulas mula sa ating mga kamay? May sakuna po na nagbabadya at ito ay paparating at abot tanaw. Nasa atin po ang pagpapasya kung hahayaan natin itong manalasa at higit pang pinsalain ang ating bayan
na ilang dekada nang may pagkahati-hati dulot ng kulay ng politika. I call on the legal luminaries of this august chamber to validate or invalidate the legal opinion made by Attorney Harry Roque, asserting our sovereignty and exclusive jurisdiction over the implementation of a warrant issued not by a Philippine court and yet against a Filipino citizen. If the claims of Attorney Harry Roque are legally sound, I call on the Office of the President to protect our law enforcers, the PNP and NBI. Huwag po sana natin silang bigyan ng utos na maaring maglagay sa kanila sa alanganin. Hayaan po sana natin silang maging malaya sa pagpapatupad ng kung anong nararapat ayon sa ating saligang batas. Hayaan po natin ang PNP na ipatupad ang kanilang mandato, ang kanilang sinumpaang tungkulin to serve and protect the people. Huwag po nating pahintulutan, gawin silang tau-tauhan ng kung sinuman, lalo na ng mga dayuhan para sa kanilang sariling mga interes or motibo. Naniniwala rin ako na taglay pa rin ng bawat kawani ng NBI mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa ang nobility, bravery, integrity. Dalangin ko na hindi nawa magamit ang dakilang ahensya na ito bilang kasangkapan ng paghihiganti ng ilang mga nilalang na may personal na galit sa nagdaang administrasyon. Nananawagan po ako, please spare these institutions. Hindi nyo sila utusan, hindi nyo sila pag-aari. Sila ay mga lingkod bayan at ang pananagutan nila ay sa sambayanan. Huwag nyo sila itali sa ICC na isang organisasyon na wala na tayong obligasyon. Pero, Senator Bato de la Rosa, mukhang naiiba kasi ang nangyayari ngayon eh. Maganda sana kung ganyan sa mga sinasabi mo eh. Pero ang ating mga kapulisan, mukhang hindi ganyan ang nangyayari. Lalo na ngayon, para nagiging sila na yung nagiging private army ng gobyerno ngayon. Nakikita nyo ba ang nangyayari dyan sa Davao, sa KOGC, yung ginagawa dyan, na pangharas? Maliwanag yan na hindi na maganda itong nangyayari. Parang nagiging, yung ating kapulisan, nagiging private army na sila ng nasa palasyo. Kung ano yung utos, ay wala silang pakialam, basta utos. Hindi na nila tinitingnan kung ito ba tama o hindi. Diba? Nakakalungkot eh. Nakakalungkot talaga. Ang pakikipag-ugnayan at koneksyon natin sa kanila ay matagal nang naputol. In the United States of America, after voting against the adoption of the Rome Statute in July 2002, the American Service Members Protection Act, or ASPA, was enacted into law on August 2, 2002. Section 2004 of ASPA expressly prohibits United States courts, agencies, or entities of any state or local government, including any court, from cooperating with the International Criminal Court. It further prohibits extradition to the ICC, provision of support, and any investigative activity relating to the preliminary inquiry, investigation, prosecution, or other proceeding at the International Criminal Court. What is more surprising under the ASPA is its Section 2008, wherein it authorized the President to use all means necessary and appropriate to bring about the release of any person, such as members of the armed forces of the United States, elected or appointed officials of the United States government, and other persons employed by or working on behalf of the United States government who is being detained, imprisoned, by or on behalf or at the request of the ICC. Truly, the United States of America has shown how to perform its first and primordial duty to its citizens: protect the people. Before anything else, I wish to thank this august body for the consistent show of support for the administration of former President Duterte, proof of which is the sufficient
annual budget for his priority programs, including the PNP's War on Drugs. Daghang salamat. At this point, I would like to ask the members of this same august body, where do you stand in protecting our citizens? Would you be willing to enact a Philippine version of the American Service Members Protection Act to protect our citizens and our national sovereignty against those encroaching international bodies? President Rodrigo Duterte and I are not afraid to face prosecution, even persecution, but let it be done by our own people, by Philippine courts. The Philippine Rules of Procedure. Ang pananagutan namin ay sa ating mga kababayan at hindi sa mga dayuhan. Yan na nga eh. May sarili tayong soberanya, may sarili tayong batas, gumagana ang ating judiciary system. Kaya dapat, kung ano man ang pagkakasala o kung meron mang kaso o napatunayang guilty o meron mga ebidensya na nilabag ang nakaraang administrasyong Duterte, ay dapat dapat sa ano yan, dapat sa korte ng Pilipinas at hindi sa korte ng Banyaga, di ba? Dahil gumagana ang ating judiciary system eh. Bakit kayo pupunta sa ICC? Wala ba kayong tiwala sa ating judiciary? Nakakalungkot. Ilang beses sinasabi ng ating former President Duterte na hindi siya papayag na siya ay akusahan o idulong sa mga sa ICC o idulong sa labas ng bansa ang kanyang kung anumang kasong meron sa kanya, dahil mas mainam sa kanya, mas maluwag sa kanyang kalooban na dito lamang sa bansang Pilipinas kung merong napatunayan na siya ay merong nilabag sa anumang nilabag na karapatang pantao. President Manuel L. Quezon once said that he would rather have a country run like hell by Filipinos. Gaano nga namang kasama ang tingin natin sa ating pamahalaan, ang mahalaga ay tayong mga Pilipino ang namumuno nito. After all, no matter how hellish it may feel, our sovereignty remains true. And in the name of that sovereignty, we can also change our destiny. Let us not sit back and watch others do it for us. Yun na siguro ang tunay na impyerno. I wish to end the way I began, with a call to protect our people. Everything else, a warrant of arrest, the ICC's jurisdiction, our refusal to offer cooperation, is simply an offshoot of that primordial question. When the dust settles, will we be siding with the ones who threaten our nationhood, or will we be found standing with our people? As for me, I hope, I trust that the Office of the President and the entire Executive Department, including the Department of Justice, the PNP, the NBI, as well as the Legislative Department, especially the Senate, will choose to protect our people. Maraming salamat po, Mr. President. Okay, so nakita natin ang pagkadismaya dito sa privilege speech ni Senator Bato de la Rosa dito sa nangyayari sa ating bansang Pilipinas pagdating sa issue ng ICC. Dahil wala na tayo sa pagiging member ng ICC, dahil void na to since March 16, 2018, pero ito pa rin ang pilit-pilit na pinagsisigaw ng mga opposition o mga anti-Duterte, lalo na si Hontiveros o kasama ng mga membro ng mga CPP, NPA, dahil galit na galit sila sa mga Duterte. At ngayon naman, ito naman ay sinasakyan ng administrasyon, dahil hindi nga natin maintindihan bakit pilit na ginigipit ng administrasyon na ito ang mga Duterte na malaki. At pwede natin sabihin na kundi dahil sa mga Duterte, kundi dahil kay former President, kundi dahil kay Sara Duterte, Vice President, ay malayong mananalo tong si Vice President, malayong mananalo tong si
President Bongbong Marcos. Dahil makikita naman natin nung tumakbo siya ng pagka-vice presidente, hindi siya nanalo, di ba? Kung talagang malakas ang puwersa ng mga loyalista, ay dapat may panalo nila si President Bongbong Marcos nung tumakbo ng Vice President, na ang kanyang katunggali ay si ex-Vice President Leni Robredo, 'di ba? So dahil sa lakas, dahil sa pwedeng nagiging nabudol lamang ang mga Duterte, ay masakit talaga yung ganitong nangyayari na hinahamak itong mga Duterte, hinahamak sa halip na, 'di ba? Iba tong mga ibang nangyayari. Talagang hindi katanggap-tanggap tong panggigipit sa mga Duterte. Hindi talaga katanggap-tanggap. So, bago natin ito tapusin, mga aking mga kababayan, ay please na huwag kayo makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share. At pakihit na rin ang notification bell para maging updated kayo sa mga video ang aking upload. Maraming salamat. Ingat lagi kayo dyan. Sama kayo napadpad.